Natasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Kongreso na magsagawa ng isang special session sa June 17 para talakayin ang priority bills. Buong detalye sa live report ni Madeline Villar-Moratillo. Yes, Ali, ang pagpasa nga sa priority bills ang dahilan umano kaya isinulong ng Pangulo ang pagpapatawag ng special session sa Kongreso ngayong Hunyo. Nagpatawag na ng special session sa Kongreso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hunyo 17. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318 ng Pangulo, inatasan niya ang Kongreso na talakayin ang mga prioridad na panukala. Para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Kabilang narito ang mga panukala sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations, Anti-Political Dynasty Law at iba pa. Sa pamamagitan ng special session, makakaakto rin umano ang Commission on Appointments para sa pending appointments sa mga mahalagang posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Umaasa ang Pangulo na isasantabi ng mga mambabatas ang anumang political distractions at susuportahan ang pagpasa ng mga nasabing panukala. Sa panig ng Kamara at Senado, handa umano silang sumunod sa panawagang special session ng Pangulo. Sabi ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, sana samantalahin ng Senado ang pagkakataon para ayusin ang gusot sa pagitan nila. If we ask us dun sa Senate leadership issue, that's entirely for the Senate to decide. But we anticipate that they should take that opportunity to finally settle the issue on leadership. Si Senator Joel Villanueva na miyembro ng minority, darating daw sa Hunyo 17. Tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Matatanda ang nagkaroon ng question sa quorum ng Senado noong Hunyo 3 kung saan 12 senador lang ang present. At nag-adjourn si Jay ang mataas na kapulungan sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Aminado si Senator Erwin Tulfo na posibleng mapag-usapan sa special session ang patungkol sa change of leadership. Kailan natin, ongoing naman po yung mga magkakaibigan kung paano nag-usap po sila. Sakaling lumipat si Villanueva, may 13 ng bilang ang bagong majority. Nag-uusapan ho ngayon ng senior leadership namin kung ano pang gagawin, kung I don't know, marami pong mangyayari, pero hopefully hindi na po siguro, baka sabihan na siya before the session na 13 na kami, parang gano'n. Bababa na po yun, dahil yun po ang sabi niya, di po ba, pag may 13 kayo, bababa na po kami, bababa na raw siya. Ang sabi ng Kongreso ay nakapag-deliver na raw sila sa mga prioridad na panukalang batas na napag-usapan o napagkasundoan sa LEDAC. Ang Senado naman ay susulitin daw nila yung isang araw na special session para magawa ang lahat ng kinakailangan trabaho. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, Mads, itong nangyayaring sigalot sa Senado, nauna nang nagpahayag mula sa palasyo na naisa na ng Pangulo na maayos muna itong magkasundo muna ang mga senador, no? Dahil ba mababaliwala yung legislative agenda ng Pangulo na isusulong dito sa special session kung hindi maaayos ang nangyayaring gulo sa Senado, ganun ba? Yes, tama ka dyan, Ali. Sa nakaraan, ang sabi ng Pangulo ay magtrabaho na raw yung mga senador sapagkat marami raw mga panukalang batas yung mga kinakailangan. Sa naging panayam sa Pangulo ay dati, noong nakaraang linggo, ay binanggit niya yung posibilidad na humingi ng supplemental budget sa Kongreso, lalo na nga at nagkaroon ng kalamidad sa Mindanao dahil doon sa malakas na lindol. Pero doon sa inilabas na proclamation ng Pangulo ay hindi naman kasama yung para sa paghingi ng supplemental budget sa mga pinapamadali niya sa Kongreso. At ano ang mangyayari nga dun sa nabanggit mo na kung sakasakali nga, dahil nagbigay na ng pahayag si Senator Joel Villanueva, siya ay dadalo dito sa special session, siya na ba yung pang-13? Yun ang tanong. At ano nga ang mangyayari kung siya ay ang pang-13 senador?
Yes, Ali, kung sakasakali nga na talagang pumunta sa June 17 si Senator Joel Villanueva, makakabuo na ng 13 yung bagong majority. So sila na ngayon yung kikilalanin na bagong mayorya at magiging legal na yung pagsasagawa nila ng sesyon. So automatic yung kabilang grupo, sila na yung magiging minority. So ang inaasahan ay maaayos yung gusot sa leadership gaya ng binabanggit ni Senator Erwin. Kung tutotohanin daw ni Senator Alan Peter Cayetano yung sinabi niya na makakuha lang ng 13 yung kabila, automatiko na bababa raw siya sa pwesto. So yan yung pinaka-highlight na atabayan na natin pagsapit ng June 17 kung talagang darating si Senator Joel Villanueva at makakabuo ng quorum at makakapagproklama ng bagong Senate President, sapagkat ngayon si Senator Sherwin Gatchalian ay kumbaga temporary na Senate President lamang sapagkat hindi pa nga naayos yung Senate leadership. O bilang huling katanungan, Mads, ano kung meron man ang impact ng pagkilala ng palasyo, pati na rin ng Kongreso at ng pati IBP, no, ng liderato ni acting Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian? Actually, Ali, kung titingnan mo, talagang mukhang sila yung, dahil sila yung kinilala ng Malacanang, lumalabas, sila yung legal na tumatayo na Senate President. So, isa dyan sa mga malaking impact niyan, Ali, yung budget ng Senado, lalo na yung mga empleyado, ang pumirma na ay si Senator Sherwin Gatchalian, sapagkat alam naman natin, yung budget ay nagagaling din sa Malacanang. Okay, maraming salamat. Madeline Villar Moratillo nag-uulat live.